maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Arito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes at 30 sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. Paglilitis sa kasong plunder ni Chief Presidential Legal Counsel Enrile pinayagan na ng Supreme Court. Pasada Balita. Petisyon para mapatalsik sa pwesto si Mayor Guo inihain na ng OSG. Pasada Balita. Oil spill sa Bataan umabot na sa ilang bahagi ng Cavite. Pinangangambang umabot na rin sa Metro Manila ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halos sa 900 bilyong piso mula sa 2025 budget ilalaan para sa utang ng Pilipinas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 12 katao patay sa pag-atake ng Israel sa Syria. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, women gymnast lumalaban na para sa Pilipinas. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Pinayagan ng Korte Suprema na ipagpatuloy ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong plunder ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa desisyon ng Anbanc, ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang petition for prohibition ni Enrile na i-dismiss ang plunder case laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, procedurally defective ang petisyon ng dating Senate President dahil inihain ito ng lampas na sa 60-day reglementary period at walang naging grave abuse of discretion o sa parte naman ng Sandigan Bayan. Nabatid na sa inihaing petisyon ni Enrile, tinututulan nito ang pagtanggi ng Sandigan Bayan sa kanyang hiling na limitahan lamang sa mga detalyeng binanggit sa Bill of Particulars ang akusasyon ng prosecution laban sa kanya. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. U.S. Defense Secretary at Secretary of State inaasahang makikipagpulong kay Pangulong Marcos ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Inaasahan ang pagdating sa Malacanang ng dalawa sa pinakamataas na opisyales ng Estados Unidos ngayong umaga. Nabatid na magiging bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sina U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin. Alas 9 ngayong umaga ang dating ni Blinken at Austin sa Malacanang kung saan ay inaasahang makakapulong ng dalawang U.S. officials si Pangulong Marcos. Si Blinken ay kilalang eksperto sa international relations at nagkaroon na ng malaking papel sa U.S. foreign policy.
Nagsilbi rin ito bilang Deputy Secretary of State at Deputy National Security Advisor sa Obama administration. Sa kabilang banda, isang retired 4-star Army General naman si Austin at gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang African-American na naging Defense Secretary. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang headlines, nagsampa na ng co-warranto petition ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sa petisyong inihain, hinihiling ng OSG sa Manila RTC Branch 34 na ideklarang walang bisa ang proklamasyon ni Mayor Guo bilang alkalde ng Bamban-Tarlac. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, labag sa batas na humawak ng posisyon ang kontrobersyal na alkalde dahil isa itong Chinese national at hindi karapat-dapat na tumakbo sa pwesto. Kaugnay nito, tinukoy din ng OSG ang respondent bilang Guo Huaping na lalong kilala rin sa pangalang Alice Guo. Pasada Balita! Samantala, inirekomenda ni Senator Win Gatchalian na sampahan na ng kaso si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa patuloy nitong pangiisnab sa investigasyon ng Senado hinggil sa mga pogo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, binigyan diin ni Senator Gatchalian na ang hindi pagsipot ng alkalde sa investigasyon ng Senado ay malinaw na paglabag sa Article 150 o Revised Penal Code dahil sa pagsuway sa pagpapatawag ng Kongreso. Batid naman anya ng buong Pilipinas na ipinatatawag si Mayor Guo at ipinaaresto na ng Senado, ngunit hindi pa rin ito lumulutang at hindi pa rin naaaresto. Ayon pa sa Senador, bukod kay Mayor Guo, dapat na rin kasuhan ang iba pang bumabaliwala sa pagpapatawag ng Senado. Samantala, binawi na ng naturang komite ang contempt order laban kina Nancy Gamo na dating accountant ni Mayor Guo at Dennis Cunanan na isinasangkot sa illegal pogo sa Bamban at maging sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senator Ontiveros, ito'y dahil sa pagdalo at pagsagot ng dalawa sa isinagawang pagdinig ng mataas na kapulungan. Pasada Balita! Samantala, sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap on a early morning ng Tuesday ang mismong chairman po ng PAGCOR na si Chairman Alejandro Altenco. Chairman Tenco, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga sa iyo, John. Nagayon din sa lahat na nakikinig sa iyong programa ngayong umaga. Opo, unang-una sa lahat, Chairman Tenco, maraming salamat po sa pagkakataon sa napakaagang oras. Ay napagkalooban niyo po kami para magkaroon lang ng kasagutan ang ilan po sa ating mga katanungan, Chairman. Ay, salamat din, John, sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon ding makapagpaliwanag at masagot ang ilang mga katanungan mo sa umagang ito. Hingi lamang po ako ng update, Chairman Tenco. Kamusta na po yung galaw or pagkilos ng PAGCOR kaugnay sa total ban na ipinag-utos mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ikatlong SONA? Sabi ko nga sa Senado kahapon, John, Lunes ng gabi nang iutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa PAGCOR ang pagsisimula ng winding down operations hanggang sa katapusan ng taong 2024. At gusto ko lang ipaalam sa iyo na pinalipas ko lang itong nakaraang linggo dahil alam niyo naman marami ring naapektuhan ng matinding ulan at pagbaha ng mga kababayan natin. Kaya't yan nagkaroon din at sesegue lang kung nagkaroon din ng relief operations ng PAGCOR. Pero itong linggong ito, kahapon may hearing sa Senado at may mga katanungan din tungkol sa parehong bagay. At ngayong tanghali, magkikita kami ni Secretary Benny Leguesman ng Department of Labor and Employment. Para
makapag-usap at laman ano bang mga hakbang na dapat gawin natin doon sa maapektuhang himigit kumulang 40,000 mga kababayan natin na maapektuhan nitong pagsasara ng mga overseas gaming licenses natin mula katapusan ng taong pangkasalukuyan. Opo. Chairman Tenko, yung binabanggit nyo, 40,000. Lahat na po more or yun? less, more or less. More or less. Opo. More or less. Hindi ko naman sasabihin eksakto. Siguro nasa sa mga ganung numero. Hindi po pala biro, ano? Opo, hindi po pala biro. Chairman Tenko, yung numero na maapektuhan. Oo, hindi biro talaga. Hindi pa natin sinasama dyan yung mga support services na hindi naman kasama sa bilang. Opo. Ang aking tinutukoy halimbawa ay mga driver, mga kasambahay, messenger, security guards, for example. At doon na rin sa other related industries na nagsiservisyo sa industriya ng overseas gaming, tulad halimbawa ng mga restaurants. Alam mo, sa restaurants, meron kang waiter, may kusinero ka, may kitchen helper. Lahat po yun apektado, Chairman? Lahat po yun? Definitely, John. Dahil yung mga support services po, no? Yung mga kainan na yan, everywhere in Metro Manila, halos, hindi ko naman ini-exagera, pero halos sa bawat ikalawang kanto, merong isang restaurant na nagsiservisyo dito sa ating mga foreigners na to na nagtatrabaho din doon, di ba? So, Chairman Tenko, ito po ba yung dahilan na kumbagat hiniling ninyo o hinilingin po ng PAGCOR na huwag isama yung quote-unquote 12 kumpanya? Actually, liliwanagin ko yun, John. Apo. Ang akin tinutukoy dyan na hindi naman siguro masamang sabihin. Marami na akong nasabihan, pati mga ilang opisyal. Yun talagang merong isang sektor dyan na tinatawag yung special BPO. Ang grupong ito ay hindi tumatanggap ng anumang uri ng taya. Sila ay nagsiservisyo bilang mga backroom or customer service companies na nagsiservisyo sa mga malalaking gaming companies sa Europe, sa Australia, at sa Amerika at sa Canada. No? Sila sakop nung sinabi, pero I was just going to suggest na baka maaaring itong sektor na ito pwedeng mapag-aralan kung dapat nga bang isama rin. Ang pagkakaiba nitong grupong ito'y parang yung regular na BPO na bumubuhay sa ating bansa. No? Wala silang ginagawa kung hindi serbisyohan yung mga malalaking gaming companies from abroad. Kung saan may tatawag sa isang designated number, ang sasagot nun dito na sa kababayan natin dito na sa Pilipinas ang sasagot doon. So definitely, walang active gaming activity yan. Yun itatanong ko lang, baka sakali. Wala akong hindi ko sila ninalabi, wala akong kakilala. Puro mga international companies na kilala. Ayoko na magbanggit. Pero mga kilala silang mga international companies na ang turi na ginagawa lamang backroom operation. Pero mga ito, Chairman Tenko, yung empleyado nito, Pilipino rin, syempre, dahil nasa Pilipinas. 90% minimum hanggang 95% ay, mga kababayan natin Pilipino. So, himigit kumulang yan, nasa mga almost 9,000 yan Marami-rami rin po pala, Marami-rami. Kaya yun liniliwanag ko, John, I am not lobbying for them. I will just basically ask the task force that will be in charge or yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Baka sakaling we can take a second look. Pero maliwanag, kasama yan liniliwanag ko to, John, kasi nami-misinterpret ng media. Hindi ko po ipipilit. Na-misquote na naman. Ha? Na-misquote yata.
Oo, Opo. 12. Hindi. No, I'm Opo. referring to the existing Opo, SBPOs. opo. At liniwanag ko na to sa ilang pagkakataon. Opo, maraming Na salamat sa pagkakataon na yan. Hindi ko linalabi to. Opo. Ito'y sinasabi ko lang, they're not involved in any gaming activity. Ang ginagawa lang nilang trabaho ay tulad ng isang BPO na alam mo naman, milyon-milyon ang Pilipinong nasa industriya ng BPO sa pangkasalukuyan sa ating bansa. Alright. Another question, Chairman Tenko. Kayo po ba'y nakonsulta ni Pangulong Marcos nung ito'y ibuga niya sa SONA? And at the same time, kakayanin po ba yung kanyang hamon na within this year, tuldukan talaga itong operasyon ng lahat po ng POGO sa bansa? Kung tayo ay nakonsulta, meron kami mga informal na pag-uusap na at talagang inaano ng ang mahalaga sa Pangulo ay yung makabubuti sa nakakarami nating kababayan at sa ating bansa. Opo. Dahil alam mo naman siguro nagiging malaking issue na to hindi lamang sa ating bansa kundi sa international community. Opo. Diba? So, tunay na yung desisyon ng Pangulo ay pinag-aralan at naniniwala kung ang sabi ko naman, kung yun ang iuutos niya, wala tayong dapat gawin kundi sundin. Opo. Ngayon, sa katanungan mo, kaya ba sa loob ng 5 buwan ang natitira? Dahil hanggang katapusan ng taon, isa lang ang masasabi ko sa iyo, John, at sa lahat ng nakikinig sa iyo, sa abot ng makakaya, hindi lamang ng PAGCOR, kundi ng lahat ng ahensya ng gobyerno na kailangan magtulungan at magkaisa para maipatupad ang nasabing utos ng Pangulo, natitiyak ko na magagawa natin ang nasabing utos na isara na ng tuluyan ang lahat by on or before December 31, 2024. As in- Alam mo naman, marami ding involved na ahensya dyan. No? Nandiyan nga ang DOLE, nandiyan ang Bureau of Immigration, halimbawa. Okay. At maraming magtutulungan talaga. At binabanggit nyo rin po na, kumbaga, nalinawan na rin naman to sa isang interview ko na kasama rin po yung renaming o rebranding ng POGO. Gaming, ano ba yun? Yung IGL. Apo, IGLs. Definitely. Kasama rin. Kasi pinaliliwanag ko nga, John, ang utos ng Pangulo inaatasan ang PAGCOR na i-wind down ang operations ng lahat. Alright. So maliwanag po yun. At sinasabi ko, yung IGL, alam mo naman ang history nun, John. Yun ang mga natira do sa 278 inabutan ko. Apo. Ang natira na lang 43, inaakala ng PAGCOR na sila ang may mga legal na lisensya at hindi naman na-involve sa mga masasamang gawain. Kaya yung 43 yun ay natira do sa original na 298. No? Alam mo naman yun, 298 ang umpisa yan, John, nung inabutan ko. Pero ngayon, 43, gusto kong liwanagin, kasama po ang lahat ng legal. Hindi lang nga maganda na ang mga legal ay nakasama sa utos nito, pero liniliwanag ko at uulit-ulitin ko. Apo. Kasama po yung 43 natitirang mga legal na may lisensya na inisyu po ng rini-issue ng PAGCOR nitong 2023. Alright. Very well said, Chairman Tenko. Sa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan pa po tayong panawagan o mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Wala naman. Ang kahuli-huli na nakikiusap lang ako sa lahat na bigyan po kami muna ng pagkakataon. Ilang araw pa lang nasabayan pa ng bagyo. Ang dami na nagsasabing meron daw pipiliin. May linalakad. Parang gigil na gigil, Chairman. Bigyan nyo naman po kami ng pagkakataon. Yun lang po naman ang pakikita namin sa inyo na wala po kami agenda rito. At sinabi ko naman, utos po ito ng Pangulo ng Pilipinas, wala pong dapat gawin ang PAGCOR, ang DOLE, ang lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan na involved, tulad ng Bureau of Immigration, Department of Justice, ang
Department of Interior and Local Government, kailangan pong sundin. At yan po ay masasabi kong sa abot po ng makakaya namin lahat, gagawin namin ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alright. With that, Chairman, thank you. I thank you for your time. At ako po yung umaasa at bukas po ang himpilan ng programang ito for update mula naman sa inyong tanggapan. Yes. Siguro, bigyan mo ko hanggang mga siguro 2 weeks to a month. Doon, magkakaroon ng konting liwanag. Ano ba yung mga hakbang? Ano ba yung mga timetable? Chairman, maraming salamat muli, John, sa pagkakataong binigay mo sa akin para makapagpaliwanag at masagot ang mga isyong maaaring marami nagtatanong sa iyong mga nakikinig. Salamat ng marami. Magandang umaga sa iyo. Gayon din naman sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Good luck, Chairman, at maraming salamat din po. Good morning. God bless. Thank you po. Yan po mga kabalitaktakan, si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Altenco. Pasada Balita. Kaugnay pa rin sa isyu ng Pogo, nagkainitan sina Senador Risa Ontiveros at dating presidential spokesman Harry Roque sa pagdinig ng Senado hinggil sa iligal na Pogo sa bansa. Ito'y matapos na usisain ng Senador kung bakit napasama ang pangalan ni Attorney Roque sa organization chart ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Gayunman itinanggi ito ni Attorney Roque at iginiit na hindi siya nagsilbing legal officer ng kahit anong Pogo. Tila nag-lecture pa ang dating opisyal ng Malacanang sa komite tungkol sa Senate rules na pinalaga naman ni Senator Ontiveros. Wala po yan. Earlier. Excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque. Sinita naman at binalaan ni Senator Win Gatchalian si Attorney Roque kung patuloy nitong sasabayan sa pagsasalita si Senator Ontiveros. Yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Yan po ang magkakasunurang tinig ni na dating presidential spokesman Harry Roque at Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian sa napakainit na pagdinig ng Senado. Pasada Balita. Samantala, sinasabing may ilang nakakita kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Bulacan bago pa mag-issue na ang Senado ng arrest order noong Hulyo 11. Ito naman ang ibinunyag ni NBI Assistant Director Angelito Magno sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga sinalakay na Pogo Hub. Gayunman, nang puntahan anya ng kanilang team ang posibleng kinaroroonan ng alkalde, hindi nila ito nakita. Tiniyak naman ni Assistant Director Magno na gagawin nila ang lahat upang maisilbi ang arrest order kay Mayor Guo. Sa kabila nito, dismayado pa rin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa naging pahayag ng NBI official at nagbanta na maaaring maapektuhan ang budget ng ahensya sa susunod na taon. Ngayon din ng Philippine National Police kung hindi nila maaaresto ang suspendidong alkalde. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga Pogo na nasa loob ng economic zone sa cloud din ng utos si Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sa klaw ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagban sa mga Pogo ang mga nasa loob ng economic zone katulad ng nasa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Ito ang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara sa pagdinig ng Senado. Ayon kay Guevara, walang qualification sa iniutos ng Pangulo na total ban sa Pogo sa kanyang zona kaya sa kanilang pananaw, sakop ng utos sa ang lahat ng Pogo.
Ganito rin ang pananaw ni PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco pero hindi niya alam kung masasaklaw din ito ang SESA dahil mayroon itong sariling charter kung saan sila nag-i-issue ng lisensya sa mga gaming tulad ng online gaming. Umapila si Tenco sa publiko na huwag anyang maniwala sa nagpapakalata na may paliligtasin sa total ban ng POGO. Sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, mabubuo na anya ng PAGCOR at iba pang ahensya ang timetable para sa pagpapasara ng mga POGO. From our point of view, since ganun po kalawak ang sinabing policy statement ng Presidente without any qualification, then we believe that everything was covered by that policy statement. So everything including SESA and all other export processing zones, anumang POGO sa loob nila, banned na rin po? Ganun po ang dating sa amin ng policy statement ng Presidente. All POGOs without any qualification. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa detalye pa ng iba pang headlines, umabot na sa ilang bahagi ng Cavite ang langis na o mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Batay ito sa Facebook post ni Cavite Governor John Vic Rimulya, kasabay ng pahayag na apektado ang coastal barangay sa Ternate, Maragondon, Tansa at Naik. Kaugnay nito, nakatakda ng magpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga apektadong residente. Batay naman sa datos ng BIFAR, aabot sa 46,000 mangingisda sa iba't ibang rehiyon ang posibleng maapektuhan ng oil spill sa Bataan. Pasada Balita! Posible nang umabot ang oil spill sa Metro Manila mula sa lumubog na bangka sa Limay, Bataan, barko. Ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute, ang forecast ay batay sa oil trajectory model na gumagamit ng surface velocity fields mula sa Global Ocean Physics Analysis and Forecast at surface winds mula naman sa National Center for Environmental Prediction Global Forecast System. Paano na? Matatanda ang lumubog ang MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng langis. Pasada Balita! Minimal lamang ang leak na idinulot ng lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Ayon ito sa Philippine Coast Guard, matapos maselyuhan ang 14 mula sa 24 na tank valves ng MT Terra Nova. Sinabi pa ni Coast Guard Bataan Station Commander, Lieutenant Commander Michael Jan Encina, na ang MT Terra Nova ay nagtataglay ng 8 compartments na mayroong tig-3 valve. Kaugnay nito, ipinabatid ni Lieutenant Commander Encina na inaasahang masisimulan kaagad ang siphoning operations na tatagal ng 5 hanggang 7 araw. 300,000 anya mula sa 1.4 million liters ng industrial oil na sakay ng MT Terra Nova ang dapat mahigop para lumutang ang oil tanker na dadalhin sa mas mababaw na bahagi ng karagatan. Inihayag pa ng opisyal na maglulunsad ng kampanya ang Coast Guard para i-alerto ang mga local government units sa paligid ng Manila Bay na kaagad kumilos sakaling umabot sa kanilang lugar ang oil spill. Pasada Balita! Matatagalan pa bago maiahon mula sa dalampasigan ang lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa panayan ng DWIZ, sinabi ni Limay, Bataan Mayor Nelson David na naisara na ang 14 na valve ng lumubog na oil tanker na makatutulong sa pagpapabagal ng pagtagas ng langis. Dagdag pa ng alkalde, tuloy pa rin ang pagsipsip ng langis ang salvage team upang mapalutang ang tanker na may lamang 1.4 million liters ng langis. So within 6 days, ay ito mabawasan ng 300,000 liters, ay ito lulutang. Sabi ng salvage contractor, mapapalutang at yun ay dadalhin sa shore namin sa Limay.
Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng oil spill. Sana yun, binibigyan namin ng ayuda ang ating mga isda at pwede may manggaling din sa probinsya, sa ating buting gobernador at sa DSWD. Ayan siya yung Sekretary Gatchalian. Yan po ang tinig ni Limay Bataan Mayor Nelson David sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, natanggap na ng Senado ang kopya ng panukalang 2025 National Budget. Personal na inihatid ni Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal ang kopya ng National Expenditure Program sa Senado kung saan nakapaloob ang 6.352 trillion pesos na pambansang budget sa susunod na taon. Tinanggap naman ito ni Senate President Francis Chis Escudero kasama sina bagong Finance Committee Chairperson Grace Poe, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Majority Leader Francis Tolentino, Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito at Senator Alan Peter Cayetano. Inaasahan namang magtatalaga ng subcommittee si Senator Poe para sa isasagawang pagdinig sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pasada Balita! Formal na ring tinanggap ng Kamara ang 6.352 trillion pesos 2025 National Expenditure Program sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni House Appropriations Committee Chairman Saldigo Oco ang kahalagahan ng NEP na isinumite ng Department of Budget sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Amena Pangandaman. Gayit pa ng kongresista, ang nasabing budget ay para sa susunod na taon na hindi lamang isang plano ng paggastos kundi isang gabay na maabot ang Philippine Development Plan 2023 to 2028. Hutyat-an niya ang pagsusumite ng NEP ng masusing o mabusising pagtalakay sa pondo na tutugon sa pinakamahalagang pangangailangan ng bansa, alinsunod na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang masaganang Pilipinas. Ayon naman kay Speaker Romualdez, nakatuon ito sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga individual at pamilya, pagpapaganda ng sektor ng produksyon para makalikha ng dekalidad na trabaho at paglinang sa isang kapaligiran na sumusuporta sa mga institusyon at maging sa kalikasan. Pasada Balita! Suportado naman ni House Committee on Appropriations Chairman Saldico ng Ako Bicol Party List ang development agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilatag nito sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong nakaraang Lunes. Ayon kay Congressman Ko, muling ipinakita ni Pangulong Marcos ang hindi nito matatawarang dedikasyon upang iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Iginit ng kongresista ang kahalagahang maponduhan ang mga proyekto at programa ng Pangulo upang maisakatuparan nito. Tiniyak din ng kongresista na suportado niya ang legacy project ng Presidente upang mapababa ang presyo ng bilihin, mapaganda ang serbisyong kalusugan, mapataas ang kalidad ng edukasyon at makapagpatayo ng mga infrastruktura. Pasada Balita! Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pamahalaan dapat nang makabuo ng komprehensibong plano para maibsan ang matinding pagbaha sa bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Mahalagang makabuo ng komprehensibong plano upang mabawasan ang matinding pagbaha at kakulangan ng tubig sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Office of Civil Defense o OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Payag ng opisyal, ito ang isa sa nakikita nilang solusyon sa nararanasan na malawakang pagbaha at El Nino na labis na nakakaapekto sa agricultural sector. Kailangan aniya na nakabase sa siyensya ang mga planong
bubuuin para sa 18 major river basin sa Pilipinas. Mahalaga aniya na makalika ng malalaking dam para sa flood control, levee system, reforestation, irrigation canals, relocation, landslide prevention, alarm systems, and safety protocols at catch basins. Sa pagtaya ng Pag-asa, nasa ilalim na ng La Nina Alert status ang bansa at may 70% na tsansa na magpatuloy ito mula Agosto hanggang sa unang quarter ng 2025. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbabawas ng PNP sa kanyang seguridad. Sa isang open letter kay Romel o kay PNP Chief Romel Marbil, sinupalpal ni VP Sara na hindi na niya ma-attempt ang panlilinlang ng mga ito sa taong bayan kung saan binigyang diin pa niya na batas lamang si Chief General Marbil at hindi Diyos. Aminado ang Vice Presidente na ipinarecall ang ilang miyembro ng PNP Police Security and Protection Group na nakasign sa kanya nang mag-resign siya bilang kalihim ng Department of Education at pagkatapos na lumabas ang cocaine video. Kabilang sa mga ipinarecall ang mga polis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil ilan sa mga ito ay nagsilbi ring security ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte simula noong 2016. Pasada Balita. Tikom naman si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil kaugnay sa open letter ni VP Sara na isang political harassment ang pagbabawas sa kanyang seguridad kung saan tinawag lamang siyang sa pangalang Romel. Matatanda ang inalis ang 75 security personnel ng PNP kay VP Sara at inilipat sa National Capital Region Police Office. Gayunman, tiniyak ng PNP Chief na magbibigay pa rin ng top-tier security services sa Vice Presidente at patuloy pa rin ang kanilang pagbibigay seguridad sa mga lakad nito. Pasada Balita. Samantala, aabot naman sa 11 billion pesos na halaga ng mga peking produkto ang nasamsam ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng Intellectual Property Rights Division sa isinagawang operasyon sa Binondo, Maynila. Ayon sa BOC, kabilang sa kanilang mga nakumpiska ang mga counterfeit items tulad ng Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Nike, Rolex, Apple, Hermes at Dior. Wow! Binigyang din naman ng BOC ang mga may-ari ng mga nasabat na produkto o binigyan naman ng BOC ang mga may-ari ng nasabat na produkto ng 15 araw upang magbigay ng patunay ng pagbabayad ng mga tamang buwis at ebidensyang lehitimong pag-aangkat nito na lumipas na noong June 28. Pasada Balita. Oy, oras! Oy, 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, umabot na sa 36 ang bilang ng mga namatay dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Butchoy at Karina. Batay ito sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, bagamat 14 pa lamang sa nasabing bilang ang kumpirmado na habang 22 ang sumasailalim pa sa validation. 15 ang sinasabing namatay sa National Capital Region, 10 sa Calabarzon, 4 sa Region 9, 2 sa Region 3 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang 1 naman sa Regions 1, 10 at 11. Samantala, 3 katao naman ang nawawala habang 6 ang naitalang sugatan. Aabot naman sa 4.5 million individuals ang naapektuhan ng masamang panahon kung saan mahigit 152,000 ang nananatili sa mga evacuation center. Pasada Balita. Umabot naman sa halos 7 milyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong Karina at habagat sa sektor ng agrikultura sa bansa.
Batay sa datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa 696.87 million pesos. Ang halaga naman ng mga naapektuhang sakahan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Caraga Regions. Pasada Balita. Samantala, oras na po para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Ang mga babaeng gymnast na Pilipinas natapos na ang kampanya sa Paris Olympics. Sina Levi Rui Vivar, Emma Malabuyo at Alea Finnegan ay may rangkong 40th, 41st at 47th sa Women's All-Around Artistic Gymnastics sa Bercy Arena. Si Rui Vivar at Malabuyo ay may tala ng 51.099 habang si Finnegan may kartadang 50.498 sa unang pagsalang ng bansa sa Women's Gymnastics sa 60 taon. Ang sabi ni Finnegan, "Today, all my little girl dreams came true. Representing the Philippines in the Olympics is so special no matter the outcome. These are the moments I'll carry for the rest of my life." Si Finnegan ang pinakamagandang pinakita para sa mga Pilipinas sa apparatus. Nagtapos siya ng number 17 sa vault, number 37 sa floor, number 58 sa uneven bars, at number 71 sa balance beam. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, nakatakdang gumasta ang Pilipinas ng 876.7 billion pesos para sa pagbabayad ng utang ngayong taon dahil sa maturity ng karamihan sa mga loans na isinagawa noong COVID-19 pandemic at sa paghina ng piso. Ayon sa Department o kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sa ilalim ng panukalang National Expenditure Program, nasa 13.8% o 6.352 trillion budget na inilaan ng pamahalaan para sa susunod na taon. Batay naman sa datos mula sa Bureau of Treasury, ang utang ng bansa ay nasa 15.347 trillion pesos hanggang end of May. Mas mataas noong April na umabot sa 15.017 trillion pesos. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 12 katao ang patay matapos ang sinasabing pagpapakawala ng raket ng Israel sa Golan Heights sa Syria. Ayon sa mga otoridad, tumama ang raket sa isang soccer field kung saan maraming mga batang naglalaro. Sinabi ng Israeli Air Force target nila ang mga militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Hindi nila sinasadyang dun bumagsak ang naturang raket. Matatandaang inatake ng Hezbollah sa Druze town of Majal Shams kamakailan lamang. Pasada Balita. At sa ating good news, ito talagang good news ito ha. Totoo po ang kasabihang age is just a number. Dahil ang 19 anyos na si JV Vergara, namuhunan lamang ng 3,000 piso para sa negosyong kutsinilyo at lechon belly. Sa ngayon, nakapagpundar na ng sariling piggery. Di ba? Piggery. Hindi, piggery po or babuyan at may 20 tauhan. Ayon kay JC, nagsimula muna siyang magbenta ng mga karne at doon niya naisipang magbenta ng lechon. Pasada Balita. Bago po ako tuloy magpaalam happy birthday nga pala sa ating kaibigang si Dr. Tony Liachon. Happy birthday, Dr. Tony. More healthy years to come. At sumainyo ang Tuesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Susunod na po ang palatuntunang Karambola. Oras 8 a.m. You know,
Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.